Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. At ngayon po ang ating pag-uusapan ay ang sketchy. Yan, sketchy na pagkakatalaga kay General Torre bilang ating PNP chief. Ayan, yan po ang ating topic ngayon. Happy weekend nga po pala sa ating mga tropa pips na OFW, sa lahat po ng mga kababayan natin na patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Lumalabon, ayan. So, eto po yung video na kung saan ay sinabi ni Sara Duterte na sketchy daw po ang pagkakatalaga kay PNP Chief General Torre dahil daw po medyo parang hindi siya kumpiyansa. Abay syempre, alangan na mga umuo ka o kumbaga kampihan mo o sabihin mong tama ang pagkakatalaga kay General Torre, gayong eto ang humuli sa tatay mo, pinakulong pa. Dinala pa doon sa sa dahig sa ICC, di ba? So ito po yung sinasabi ni Sara Duterte. Well, I do not think magiging mas maayos or mas maganda ang ating bansa, no? Unang-una, doon na lang tayo, no, sa pagpili ng Speaker of the House of Representatives. Na noon ko pang sinabi na bakit ka naman pipili ng Speaker of the House of Representatives na implicated in a bribery case on records in a case in the United States. So, yung palang kaduda-duda na diba? Parang pag alam mo kaagad na ganun, hindi mo susuportahan yan as Speaker of the House of Representatives. In the same way na merong recent findings ang Senate of violations of law of this police officer. So, bakit mo naman gagawing chief of police? So, masyadong sketchy yung decision. Ayun. Sketchy daw yung decision. Nitong si PBBM sa pagkakatalaga kay General Torre. Medyo sketchy nga talaga, di ba? Sketchy. Kasi katakataka naman yun. Biruin mo na ipakulong yung tatay niya. Tatay ni Sara Duterte. At napakulong si Kibulok. Aba, tapos ginawang PNP chief. Ay, parang sketchy nga talaga, no? Biruin mo, napatunayan ni General Torre na siya ay may paninindigan at wala siyang sinisino, walang sinasanto. Kahit sino ka pang makapangyarihan na Poncio Pilato ka, huhulihin ka niya basta ikay lumabag sa batas. Ba, napaka-sketchy. Mukhang nakalimutan yata ni Sara Duterte na ang kanyang ama ay ginawang economic advisor, ang isang tsekwa sa katauhan ni Michael Yang. Ano mas sketchy doon? Mukhang nakakalimutan nga yata ni Sara Duterte na ang kanyang ama ang pinaka-sketchy na presidente ng Pilipinas. Pinaka-sketchy na naging presidente na kung sino-sinong mga Poncio Pilato ang ginagawang tauhan ng gobyerno. Saan ka nakakita nun? Yung mga magnetic lifter, panahon ni Paildon nakalusot. Hindi malaman kung saan napunta, nabutas ang magnetic lifter, nakuha ang mga pinagbabawal na pulburon, wala pong naparusahan. Saan ka nakakita nun? Napaka-sketchy ng pagkakagurgur kay Mayor Espinosa, tatay ni Kerwin Espinosa. Doon sa Leyte, yung mayor. Aba, yung mga pulis hanggang ngayon hindi napaparusahan. At yung mga pulis, pinareinstated pa ni Digong. At ayon yan, meron daw pong nag-utos kay Bato na i-reinstate itong si Colonel Marcos o Sergeant Marcos. Aba, di ba napaka-sketchy nun? Nakakalimutan yata
ni Sara Duterte na ang tatay niya nag-utos ng paggurgur na lang, hayaan na lang namang laban ang mga hinuhuli para daw po hindi na sumikip sa Bilibid o sa BJMP. Di ba napaka-sketchy nun? Ha? Napakaraming mga pagkakataon na napaka-sketchy ng pamamahala ni Digong. Pero takot ang mga tao noon na magsalita. Dahil kapag ikaw ay nagsalita, ay sigurado. Ikaw ay, kung hindi ka makukulong, ikay bigla na lang maglalaho. Katulad ng nangyari kay Laila de Lima. Ano nangyari kay Laila de Lima? Halos 7 taon nakulong. Di ba napaka-sketchy nun? Napakulong si Laila de Lima sa kasalanang wala siyang nagawa, hindi niya ginawa, at lalong hindi niya gagawin. Dahil siya ay DOJ Secretary, Commission on Human Rights pa. Di ba? Napaka-sketchy nun. Paano nangyari na ipakulong si Laila de Lima ng ganong katagal? Sa salang wala naman siyang kasalanan. Di ba? Kaya po, kung meron mang mas sketchy dito, si Digong na yun, nakakalimutan yata ni Sara Duterte. 'Di ba? Kaya nga po hanggang ngayon, hanggang ngayon, baon na baon tayo sa utang. 7 trilyon ang dinagdag ni Digong sa utang ng Pilipinas, tinalo pa ang lahat ng utang ng lahat ng presidenteng naupo sa Malacanang. 'Di ba napaka-sketchy nun? Build program. 125 projects. 12 lang yung natapos o 15 lang yung natapos. Di ba napaka-sketchy nun? Kasi wala pong pinatunguhan yung build program. Saan napunta yung mga perang inutang para sa build program? Di ba napaka-sketchy nun? Tapos yung corruption sa DOH. Napatunayan, di ba, na merong nagsukbit ng pera sa DOH. Kaya pala itong noong panahon ng Parmali, ayaw paatenin ni Digong ang lahat ng tauhan ng DOH at ng Parmali. Dahil meron palang napaka-sketchy na transaksyon at merong nagbulsa ng pera ng taong bayan. Ngayon, kung sketchy si General Torre, bakit niya naisip ito at bakit gusto niyang ipa-implement ito? Doon naman sa 8-hour duty na sinasabi ni General Torre, totoo yan, agree ako dyan. Totoong noon ko pa gustong isulong yung 8-hour duty na yan. Meron lang mga napakaraming intricacies. Pero kung sasabihin ni General Torre na game siya sa 8 hours at game ang National Police Commission na 8 hours ang gagawin, napakaganda nun. Mag-team up kami, gagawa kami ng resolusyon, si General Torre ang mag-implement. At very happy ako dahil gaya nga sinabi ni General Torre, tao lamang din ng ating mga kapulisan. So, dapat meron din silang work-life balance. Kung kaya nating gawan ng isang sistema na 8 oras lang sila nagtatrabaho para makasama nila ang kanilang pamilya, gagawin natin ito. May burnout rin ba, sir, sa mga police kapag yung mga duty na sobrang haba? Natural. So, kahit naman sino, kahit naman reporter, kahit abogado, kahit isang executive sa pribadong kumpanya, kahit isang taong gobyerno, lahat naman tayo bound by our mortal bodies. So, kailangan din tayong magpahinga at meron din tayong pamilya na kailangan asikasuhin. So, meron tayong pagkilala dito, ang pulis, hanggat maaari, bigyan natin ng 8 oras na trabaho para makapagpahinga sila at makasama kanilang pamilya. Ayun, di ba? Mas maganda pa to sa taas sahod. Kasi nung panahon ni Digong, tinaas po ang sahod daw ng mga kapulisan. Totoo yun, tinaas. Kasi napapanahon na. Sakto, nung panahon ni Digong, tinaas ang sahod. Kasi po, pataas din ang pataas ang bilihin noon. Alangan naman na hindi niya itaas ang sahod ng mga PNP noon. Ginawa niyang riding in tandem ang mga PNP. Ginawa niyang private army. Di ba? Napakaraming gurguran. Ang mga PNP noon hayok na makakumuha
kota para makuha yung reward mula kay Bongo. Na galing daw kay Digong. Diba kaya nga po, ang mga PNP noon ay naging mga kriminal. Sila po ay nilalagay na nila ang kamay, ang batas sa kanilang kamay. At sila na po ang naghuhusga kagad dun sa tao. Abay, bibili lang ng soft drinks yung isang tatay, bibili lang ng yelo. Naaktuhang bumibili doon sa tindahan, hinuli. Pagdating doon sa sasakyan, sabi ng laban, hindi na umabot ng istasyon, diniretso na sa morgue. Nalaman na lang ng pamilya, nagurgur na, nanlaban daw. O yung isang call center agent, ulirang ama, may anak na 2 taon at may anak na bagong panganak. Wala pa yatang 1 buwan o 2 buwan pa lang yung baby. Bumaba ng jeep yung tatay, naglakad sa kanilang eskinita, maya-maya may umalingaw-ngaw na isang malakas na putok. Tapos merong mga placard, may mga papel na kakalat. Huwag tularan. Huwag tularan, adik. Pero, nung i-check at imbestigahan ng barangay, kapulisan, PIDEA, wala man lang ang pangalan niya sa kahit anong drug watch list. Nung i-drug test, hair follicle drug test, negatibo. So, paano nangyari yun? Quota system. Diba kaya itong gustong ipatupad ni General Torre, mas maganda to kaysa sa taas sahod. Mas maganda to kaysa sa reward system. Kasi yung reward system ni Digong noon, ginawa pong mga kriminal ang mga PNP. Dito kay General Torre, bibigyan niya ng pagkakataon ang mga PNP officer na magkaroon ng panahon sa kanilang pamilya, mabalance ang work-life, mabalance ang kanilang buhay, mabawasan ang kanilang mga stress at pagkakataon na makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Diba? Ito po'y mas maganda pa sa taas sahod eh. So kung sketchy, ang pagkakatalaga kay General Torre dahil naipakulong niya ang mga tao na gumawa ng kasalanan sa batas, mas gusto ko nang maging ganito ang PNP chief natin. Mas okay na sa akin yun. At kung sketchy po ang ginawa ni General Torre, bakit hanggang ngayon wala pang nagdedemandang Duterte laban kay General Torre? Tanging si Amy Marcos na nagpapanggap na Duterte ang nagdanais na makasuhan sa ombudsman. Si General Torre, DOJ Secretary, DILG Secretary at PNP Chief, former PNP Chief Marbil. Ba't hanggang ngayon walang nagdedemandang Duterte? Kung talagang labag sa batas ang ginawa ni General Torre, bakit hindi dinedemanda ni Sara Duterte? Ba't hindi dinedemanda ni Sal Panelo o ni Vic Rodriguez? Mga abogado yan Kung sinasabi nilang illegal ang pagkakahuli kay Digong, pagpapadala doon sa ICC, hindi nyo ba napapansin? Magtatatlong buwan nang nabubulok sa kulungan si Digong, wala pa rin nagdedemanda kahit isang Duterte. Diba? Kata-kata yun. Very sketchy yun. Ba't walang nagdedemanda? They have all the batteries of attorney. Meron silang isang batalyon ng mga magagaling na abogado, pero never silang nagsampa ng demanda laban kay General Torre. Di ba napaka-sketchy nun? Yung sinasabi nilang illegal pero walang nagdedemanda. Bukod tanging si Amy Marcos pa, na isang Marcos at hindi Duterte, ang nakakita kuno ng kalabisan, kamalian at labag sa batas na paghuli kay Digong. Di ba napaka-sketchy nun? Di ba kayo nagtataka mga DD shit? Mga DD list, DD ebs?
Binubulok na nga utak nyo ng mga Duterte na to. Ginagawa pa kayong tanga at mga turumpo sa kanilang mga palad. Pinapaikot kayo. Yung sinasabing illegal na paghuli kay Digong, bakit ni isa walang nagdemanda? Napaka-sketchy nun. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito ha. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, kung ikay Pilipino, be proud. Meron tayong PNP chief na katulad ni General Torre. Ingat po kayo, mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.